Sa kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw. Kini nga programa dili lang para sa may sakit, hasta nasabda to mga walay sakit ug dili pud gusto nga magkasakit. Dili lang pud ni sa mga naay edad ha kamo mga batanon nga nagtan-aw karon, amo ni giandam ninyo nga programa para makakuha mo og pagtulunan nga angay gyud ninyo ibahagi o inyong i-share sa inyong mga kapamilya. Well, in fact, there are other people, after they retire, they lost their sense of purpose, and that's the time that nag-deteriorate talaga yung life nila. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Itong mga degenerative disease is not just one cause. Multifactorial yan. Ibig sabihin, marami naglalaro kung bakit nagkaroon ka ng mga ganong sakit. Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases? Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzonMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. No? At the end of the day, talaga masasabi mo that you are fulfilled. While we still have that options, we choose healthy food. Mas mabuting alam natin yung mga gibati natin. Alam natin kung paano natin sila aatakihin. Huwag nating hayaan na nandun na tayo sa punto na wala nang balikan yung sakit ninyo o yung kondisyon ninyo. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Sabi niya, if I were you man, patanggal mo breast mo. So, nung nasabi ko yung balita, umiyak sila kasi sabi ko cancer, stage 1, umiyak na. Ako po si Deborah. Ako si Jeray ug kamo nagtanaw sa New Start OzonMed Health and Wellness Talk Season 4. Hello everyone, this is Deb. Maayong adlaw, kini si Jeray kamo nagtanaw sa New Start OzonMed Health and Wellness Talk Season 4. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw. Maayong adlaw Deb ug sa atong mga nagtan-aw karon kung asa man mo nahimutang kamo nga nagtan-aw sa CCTN Channel 47 ug sa mga cable station o cable channels sa inyong lugar, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga nagtan-aw sa Facebook ug sa online sa CCTN ang YouTube nila, manghinaot mi nga kamo ubanan mi ninyo sa among bag-o nga season. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzonMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Og kini nga programa dili lang para sa may sakit, hasta nasabga to mga walay sakit ug dili pud gusto nga magkasakit. Dili lang pud ni sa mga naay edad ha kamo mga batanon nga nagtan-aw karon, amo ni giandam ninyo nga programa para makakuha mo og pagtulunan nga angay gyud ninyo ibahagi o inyong i-share sa inyong mga kapamilya. Naku Kuya Jeray, this is Season 4 na. Ano ba ang dapat abangan ng ating mga viewers ngayon? Yes, malayo na po ang ating narating no from Season 1 to Season 3, ngayon Season 4 na. You know what Deb, this is one of the biggest projects po ng OzonMed Wellness Clinic this year because atong giipon, atong gipagsama-sama ang mga
questions o mga pangutana sa itong mga pasyente, pati na rin ang mga viewers nato, daghang kay sila mga pangutana o mga gustong topic nga i-discuss. We will be discussing topics like degenerative diseases. We will be discussing about colon cancer. Meron pang special nga topic para sa anti-aging. Wow, di ba? Excited. And meron pa, Deb, global health. Pag-uusapan natin the importance of health, especially itong mga nasiman, mga nasa factory, yung mga nasa call center. Mauna ang mga topic nga angay at anganin yung tanan. So stay tuned lang mo din sa among nga programa. Di na po natin patatagalin pa. Maayong adlaw, Doc Leo and Doc Anay. Thank you, Deb and Juray. Maayong buntag sa inyong lahat. Today, we're going to talk about ovarian cancer as one of the most overlooked and often misunderstood cancer in women. It is not the most common, but it's one of the most serious, mainly because it's difficult to detect early. Today with me is Dr. M.I. Aguinaldo, our physician in charge here in Ozone Med Wellness Cebu branch. Bati ka muna, Doc M.I. Ayan, hello po sa inyo, Doc. And hello sa ating mga viewers sa Cebu, not sa Cebu, but sa lahat ng Visayas region. Hello po, maayong adlaw sa inyong tanan. Yan. Ako, very interesting yung topic natin ngayon, Doc. Dahil nga ovarian cancer ang pag-uusapan Correct. natin. What do you think? Do you have many cases here in Cebu branch? Yes, Doc. We have marami tayong mga kababaihan na nagvi-visit ng ating clinic here sa Cebu. Mostly sa ovary, sa mga concerns nila sa bahay bata, yung mga yan, sa breast. So, wala tayong specific numbers, pero sa visits pa lang medyo alarming na dumadami yung mga concerns natin. Minsan talagang increasingly True. yung mga cases na yan, dumadami ka rin. And we're here to really help also our mga kababayan. First is to educate them, inform them. Okay, so what is ovarian cancer? Yan, yung ovarian cancer, ito yung isang klase ng cancer na nanggagaling sa ovaries natin. Yung ovaries, sa mga viewers natin, ito ay isang organ na malapit sa uterus o yung bahay bata na tinatawag natin. So, minsan, nanggagaling yung cancer na ito primarily sa ovary, pero minsan din sa mga kalapit na organs ito, yung tinatawag nating METs, tapos napupunta ngayon sa ovaries. Kung titingnan natin yung ovary or yung ovarian cancer na tinatawag, medyo mahirap siyang i-detect kasi medyo vague yung mga symptoms. Signs and symptoms niya. True. Kaya kailangan medyo early detection, early consulta with your doctor para makita natin kung ano ba talaga itong ovarian cancer. Minsan nami-misdiagnose sila sa early stage. Kahit na yung ovarian kasi, just like me, when I had the breast cancer journey in 2008, I was also tasked to check all the other organ of the reproductive part kasi laging magkakasama yan, especially ang babae, minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis, because of the right ovary is involved, para it mimics like an appendicitis. So it's very important that these mga cases na to ay talagang nakikita first ng mga OB nila, OB and gynecologists, and saka na i-refer yun kung other organ or adjacent organ ay naapektuhan. Kaya nasabi mo nga minsan parang very vague yung presentation niya. Hindi siya yung specific talaga na masasabi natin na ito ay ovarian cancer because of these signs and symptoms. Okay? Correct. So ito isang klase ng agresibong cancer na medyo late na kung ito ay ma-diagnose or ma-detect kasi minsan saka na lang ito pag kumakalat na ito sa abdomen, doon na nagkakaroon na baka ito ay pag mag-iisip na yung doktor na baka ito ay ovarian cancer nga talaga. Medyo complex or komplikado or mas extensive na or mas magastos na kapag ito yung na-detect. Kaya kailangan talaga early detection, early pagpunta ngayon sa mga doctors. Kasi pag nandiyan na, ovarian cancer na, mas mahirap. Oo, very important lalo na yung mga reproductive age ng pasyente, na nagkakaroon tayo ng
the screening test, no? Siyempre, economical lang ano natin dyan, simple as the pap smear test, no, transvaginal, or sometimes the physical examination of the OB gynecologist would also help, no, if they have found out na merong silang nakakapang bukol, like ano ba yung mga common na signs and symptoms na nakita natin dito, no, yung mga nakikita na pinipresent ng mga pasyente. Kasi karamihan, ano na nandun na sa the seriousness of the stage na no? Oo, nandun na lahat. May bloatedness, no? May mga abdominal discomfort, no? May mga frequent urination. Why? Because of the mass that is pressuring the urinary bladder. O sometimes talaga hindi yun ang hindi talaga yung primary tumor ang ovarian, but sometimes it's very common from the endometrium, no? From the uterus itself, no? Yung bahay bata. Correct. Okay, so from there, kanina nga sinabi mo that the ovaries function is to produce the estrogen and the progesterone, the very important hormone for the woman. Kaya nga tayo mayroon na masasabi natin, as a woman, you have to have the hormone like estrogen and progesterone. Okay, so there are also factors, no? There are risk factors that is very common for them to have the ovarian cancer. So very important po na maintindihan po natin ito, no? Number 1 dyan ay ang edad, no? More than 50-year-old, kaya talaga yearly or every 2 years, sana yung mga reproductive age natin, no, during the time na nanganganak o nagbubuntis, ano ba yan? Meron nga tayo mga teenage pregnant na as early as 14 and 15-year-old, no? So, ang ano po natin, isa sa mga sinabi po ninyo, yung edad. So, tulad sa mga episodes natin sa New Start program natin, ay wala tayong pwedeng maiturong risk factor na pagkakaroon ng ovarian cancer. Pero yung edad, isa rin ito. Katulad ng iba pang mga condition. Early, masyadong bata yung menstruation. Early, yes. Early menarche. Early late menarche. naman yung menopausal o pagtigil ng mens nila. Pero lalong-lalo na ngayon, doktora, yung nakita nating news, kung nakikita niyo yung news ngayon, yung may mga kababaihan tayo na medyo ayaw na nilang magbuntis. So, bumababa yung fertility rate natin ngayon sa Philippines. So, pati sa Visayas, parang bumababa siya. So, medyo makakatulong ito na makadagdag sa risk factor kasi ayaw nila magbuntis na. So, pangalawa na yun, yung not having pregnancy. Ayaw nila yan. Pangatlo, yung family history. Baka meron sa pamilya ninyo na mayroong ovarian cancer. So, pwede ganon. Kaya, ang root cause na yung genetic mutations, meron tayong mga BRCA1, BRCA2. So, pwedeng doon nanggagaling na nagpapasalin-salin na ito sa pamilya. So, kailangan medyo alam natin. Meron kaya sa pamilya namin na may history ng ganito. So, right now, pwede nilang tanungin, sino ba, Mami, si Daddy, sino pa sa pamilya natin na merong ganon? Para makita na natin, baka mataas yung risk ko or mataas yung risk na magkaroon ng ovarian cancer para ma-check up na agad sa doktor. Ano pang mga risk factor, Doc? Also, yung hindi nagpe-pregnant nga, nulliparity. Hindi sila not given birth. O minsan nakikita natin yan yung mga single woman na single independent woman. Mga single independent woman, career-oriented. Talaga pag pwede natin na if you have these risk factors, talagang umiwas din tayo. Pero there are people that yun na nga, predisposing factor is the mutation of the genes, no? Kung kayo ay exposed to that,
then you have to pray to the Lord that the Lord would just take control of every mutation that is happening inside your system. So, kailangan pa rin natin talaga si Lord. Yes, no? oo, For kasi controlling yung all curse, this. Yes. ano na sa atin yan, kailangan naka-break na yung curse na yun, generational curses. Yes. Lalong-lalo kapag na-save na tayo with our Lord Jesus. So another risk factor na naisip ko dito or naalala ko dito, Doc, ay yung mga may certain exposure sa hormones. Yung katawan natin, nagpo-produce na nga yan ng estrogen and progesterone. So, pag meron pang additional exposure other than what yung body natin produces, Naturally yes, produced. So, pwedeng magkaroon ng risk factor na magkaroon ng ovarian cancer kung meron mga additional hormones na nilalagay sa katawan natin. I remember a case no na yung omentum na apektuhan na rin and the colon, nahirapan siya na dumumi because of the ovarian mass, bigger on the left side of her body. So much so that the kidney is also compromised and the defecation is also compromised. So everything has been so quickly na nararamdaman niya yun. So how can you help those kind na nawawala na? And here we were able to, evaluate and somehow give her the plan of treatment that we are also approaching in our clinic. And I'm emphasizing that this is not just an alternative for our standard, but again, this is an adjunct or a complementary approach natin, yung using the ozone medical therapy. Okay, so akala natin na mga simptomas na to ay simple lang at common sa ibang mga may sakit na usual din ang ganitong nararamdaman at nai-encounter. So, sometimes they are often ignored, no? Okay, so very important sa mga kababaihan, nagkakaroon ng screening test. So nagpapatingin talaga sa kanilang mga OB-gynecologists. Kaya nga tayo merong OB-gyne clearances, no? Pagka babae ang ooperahan, no? May mga OB-gyne, especially on the lower abdominal, for a certain case of the patient who are on a surgical approach. Yes, madagdag ko lang, Doc, kasi yung mga binanggit niyo po kanina ng mga simptomas, medyo vague nga. So katulad ng bloatedness, kala natin hyperacidity lang, frequent urination, kala natin UTI lang, o kaya meron pang ibang mga simptomas na medyo vague. Maganda talaga para ma-diagnose mo yung lalong-lalo na yung ovarian cancer. Kailangan magpa-check up ka. No? Kahit any medical doctor, tapos siya na ang magpapasa kung sa tingin niya, ito ay more of the OB-GYN or hindi. Pangalawa, kapag merong mga annual medical exam or yung mga pre-employment medical exam, so may certain examination for that certain age, for that certain gender, like yung sa babae, kung umabot na kayo doon at sinabi, for pap smear ka kasi ganito yung edad mo, kailangan i-ano mo siya, gawin mo siya. Huwag mong magsasign ka lang na waiver, ayoko. Tatakot sila makuha yung So, mga tulungan takot. nyo rin yung sarili ninyo na makita at malaman kung ano yung yung nararamdaman nyo, ano yung status nung nung katawan mo. Yeah, so very important talaga yung testing. Ano? Yes, Okay. Doc. So paano ba natin madadiagnose ang ovarian cancer? Meron bang single test na magde-detect na magkaroon ng ovarian cancer? O may kombinasyon ito, Doc? Yeah, it's not a single test, just as we have discussed. Talagang we have to really confirm it with a lot of combination of all of this, like the pelvic examination of the OB-GYN. No? So, Kung may OB-GYN na around the during that time, no? And then the ultrasound also, like the transvaginal and the lower abdominal ultrasound kung hindi available pa yung transvaginal, okay? And then the blood tests like the tumor markers that we are asking, very specific for the ovary, CA125, no? Sometimes we also correlate it with the uterus and the other reproductive part kasi elevation of the CA125 doesn't mean na talagang ovarian din yan. Ano? Sometimes non-cancer cases
tumataas din yan. So it's very important that these are all combination of all the findings ng from the history, from the physical examination, and then the doctor would have a definitive Yan, diagnosis. tamang-tama, Dok. Kasi parang inuulit-ulit talaga natin para talagang pumasok sa mga isipan ng mga viewers natin na itong mga test na binanggit natin, like yung binanggit pa rin yung pelvic examination, the blood test, the ultrasound, ay not routinely done the screening for an ovarian cancer. Parang kailangan talaga yung symptoms mo, papakonsulta mo ito sa doktor, and then si doktor, i-correlate niya yung diagnosis dun sa symptoms, sa mga blood test, ganun. Kasi para hindi rin sayang sa mga babayarin steps. Kasi baka That's hindi naman right. kailangan ng mga ganong test, nagbabayad pa tayo. So, doktor mo na, and then siya na magsasabi kung itong test ang gawin mo, i-correlate natin with your symptoms, then bahala mo na si doctor. Yeah. I hope we are also instilling in the mind of our patient that they have to ask. When they ask question to the doctor, then they are learning, no? And then, mas gusto ko nga yung nagtatanong ang pasyente sa atin, ano? Correct. And then, tayo naman, we have to really give time and explain to them the plan of treatment, no? Na gagawin natin sa kanila so that they are not confused, no? They are not disoriented or anything like that. But again, I hope these informations that we are sharing here is also would help them, no? Understand their journey. May question ako, lahat ba ng kababaihan at risk agad na magkaroon ng ovarian cancer? Hindi naman, kaya nga siya, parang neglected cases, But again, through yun na nga, importante na sinasabi mo, mga annual physical examination, especially those who are working, if there are privileges na binibigay ang company for you to really have your own annual physical examination, go ahead for that, no? And use it. Huwag kayong matakot to find out kung ano man yung If your system is normal, then thank God that you have that and sustain on it for the rest of your life. Kasi, syempre, preventive is better than cure. Yun ang natin. Okay. So, lalong-lalo na kapag yung mga may family history na, o kaya yung meron ng may mga mutations na sa BRCA1, BRCA2, or meron mga syndromes. May mga sakit kasi, doktora, na may combination. Oo, parang it mimics. May mga combination of mga symptoms, syndrome na pala yun, of mga sakit. So, minsan kasama yung ovarian cancer. So, kaya kailangan yung mga yon, pag meron na kayong alam na gano'n, magpakonsulta na agad sa doktor. Kasi kailangan ng monitoring nun medyo mas aggressive kaysa dun sa usual na mga kababaihan na walang mga risk na gano'n. Kasi sabi nyo nga po, prevention is better than cure. Let's discuss naman of how we can prevent having this ovarian cancer. So, Nape-prevent po. oo, pwede naman. Kasi sa Europe, very conservative sila talaga dun eh. And they highly promote talaga breastfeeding. So, ang breastfeeding nakaka-prevent ng... One of the, again, because you are releasing the hormonal from the breast milk, and that is good for you and good for the baby. Parang meron din tayong program dito sa Philippines na kailangan may breastfeeding for 2 years. Kasi why? Para hindi masundan. Kasi naglalaro yung hormones dito. Right. Yung hormones, hindi niya, parang iko-control niya kasi yung pagpapabuntis mo ulit for yung next na pagbubuntis mo. So, kailangan may breastfeeding para hindi masyadong mag-hype up yung mga hormones natin. So, Yung pregnancy din, another factor yan. Kanina pinag-usapan natin na parity, no? Ibig sabihin, not given birth. So, importante talaga na mag-asawa din, and to choose God's best. No? Yes. I'm very thankful to the Lord talagang, I'll pray for you for your God's best, Doc? Ako talaga, pinag-pray ko Thank yun. you. I didn't settle for the second best, but I
settled for my God's best. And I believe attorney has given me by the Lord na talaga when we faced the challenges during the time 2008, and here we are, we're standing by faith and by the grace of the Lord, able to overcome all of those journeys. So ang pregnancy, ang naglalaro ulit nito, Doc, kung makikita natin yung pattern, breastfeeding, more of the hormones. Pregnancy, naglalaro din siguro ang Yes. hormones nito. Yes. So katulad Oo. ng pangatlo natin na para ma-prevent yung ovarian cancer is yung long-term na paggamit ng mga oral contraceptives, which ay hormones pa rin ito. So, kung titingnan natin yung tatlo, ay more of the hormones. Yeah, Correct. hormonal balances. Yes, balance and balances. So, though hindi ito, hindi siya garantiya, pero ang prevention nito ay pwedeng makabawas. Yes. Let's have a pause, Doc, for a while, and then we talk about the other, like the treatment or management of ovarian cancer. Babalik po tayo para pag-usapan po natin ang treatment and management of ovarian cancer. Thank you, Doc Rio and Doc MI. Babalikan po natin sila sa ngayon. Kuya Juray, kwentong ozone med naman Yes. yan. Dahil ikaw po ang nag-i-interview ng ating mga pasyente. Ano po yung pinakatumatak sa inyong story? Actually, sa kadaghanan na to, since we opened our Ozone Med way back 2020, like we have hundreds of healing testimonies, so healing journey ng ating mga pasyente. One of those na tumatak talaga sa akin, yung pamilya or yung family talaga na wala na sila ng pag-asa. Hindi nila alam kung saan dadalhin yung kanilang kamag-anak or kanilang kapamilya na magpagamot. But sa tulong ng ating Ozone Med sa social media natin at yung mga testimonies na napanood nila, nakakita sila ng glimpse of hope. And now, may mga pasyente na tayo na nag-testify before or naghatag sa ilang testimony ngayon. 4 years na silang alive. Wow! And meron na rin tayong 5 years na alive na akala nila 5 months, 6 months na lang. But glory to God po na Praise ginamit God. po ang Ozone Med na naging instrumento po sa kanilang healing. Yes, agree ako dyan, Kuya Juray. Ang dami na po nating healing stories and overcoming journeys na naging inspirasyon sa karamihan ng ating mga bagong pasyente dito sa Ozone Med. And syempre dito sa season 4, bagong mga kwento, bagong healing journey at healing stories ang among ihatod kaninyo. Usa, pahiluna mo kay ato ning matanawan, ato na makitaan kung unsa naman sad ang giagian sa atong pasyente o giunsa niya paglabang from sickness to healing. Ato ning tanawan. Ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Tinignan ng OB. Sabi niya, cervical cancer daw. Kaya lang, siyempre, inano ko ng, inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Kaya yun yung pinangawakan ko. Ako po si Aurita Agnasan, 56 years old, taga Pinagbuhatan, Pasig. Na-diagnose po ako ng ovarian cancer stage 2. Nagkaroon ako ng January, nagkaroon ako ng spotting, konti lang naman. January, February hanggang sa April, nagtry ako ng ibang mga herbal. Hindi siya umubra. Nung nagpa-ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Ngayon, nagpa-ultrasound ako, tinignan ng OB. Pina-upsmear nga ako, sabi niya. Nung nagpa-upsmear, nag-positive sa squamous cell carcinoma. Sabi niya, cervical cancer daw. Sabi niya, i-refer kita kasi hindi naman yung pwedeng operahin. Naku po! Ito yung pinaka-darkest moment of my life. Talaga, naku! Feeling ko noon, kukunin na ako ni Lord. Katapusan ko. Ang feeling ko noon, parang kukunin na ako eh. Nung nalaman ng asawa ko na sila, parang hindi pumasok sa isip nila yung ganung kamatayan. Pero doon sa may katawan, parang pumapasok yun, hindi mo maalis yun eh. Kaya lang, siyempre,
inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Kaya yun yung pinangawakan ko. Hindi mo na ako nagpunta ng ongko. Kasi nagbabrowse na ako lagi nun sa Facebook. Nung nakita ko nga yung ozone, na mayroon pa palang choice na iba pang gamutan na po pwede sa akin. Kaya tinry ko yung ozone. Pero pinapanood ko na yon mga cancer doon, nag-ozone, nilalagyan ng mga ganon. Inalam ko na tinawagan ko yung Angono branch. Nakausap ko si Ma'am Jessica. Nung araw na yun, maagang-maaga nga ako nagpunta. Tapos yun nga, inano sa akin yung doktora na purpose. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Tapos nung naka 4 months na ako nun nagpa-consult tuloy ako sa nagpunta na ako ng ongko. Inaiin niya ako. Sabi niya, ulitin mo ulit ultrasound. Kasi gusto niya makita yung mga kulani, mga nodules. Kasi wala siya makita kasing nodules. Kaya nagtataka din siya. Di pinaulit ko dun sa kaibigan niyang sonologist. Tapos yun nga, nakita niya uli. Wala talagang mga nodules na hinahanap niya, wala. Sabi niya, pwede kita operahan. Operahan na lang kita. Kaya nung narinig kong pwede na ako operahan, pwede ako operahan, o sige, Dok, sige, operahan kita. Teka lang, hindi pa ngayon. Magpaano ka muna, clearance. Hindi naman agad-agad na pwede kita operahan. Magpa-clearance ka muna. At yun nga, nagpa-clearance ako. Nung naoperahan na ako, after 1 month, bumalik uli ako dito. Pero sinabi sa akin ng ongko ko na kailangan mong magpa-chemo. Sabi ko, Dok, ayaw mo pong magpa-chemo. Sabi niya, Mrs. Agnasan, need mong magpa-chemo kasi bata ka pa naman, kayang-kaya mo yan. Walang mangyayari sa'yo. Walang side effect yan o ano naman, hindi ka Dok, bakit isip ko lang, bakit yung mga napapanood ko, unang salang pa lang ng chemo, tsaka pangalawa, nanlalambot na. Naku, Dok, di ko kakayanin yung hilo nga lang, mahina na ako Yung pa kayang hindi ka makakain, naku po naman. Tapos makikita mo, malalagas ang buhok mo. Di ba, crowning glory ng babae, ang buhok niya, ilaga. Kaya sabi ko, Dok, sige, pag-iisipan ko na lang. Kaya tuloy-tuloy ko na yung oso. Kasi nung naka-20 visit ako, 20, di ba? 20, biglang nawala yung pain. Kasi masakit yung puso, kasi dugo siya, di ba? Tapos nung naka-20 session na ako, nawala yung pain, tsaka yung pagdurugo, nawala. Na siya, yung nales. Konti na lang. Kaya doon ako na-amaze, sabi ko, ang galing. Naka-20 pa lang ako noon nawala yung Tsaka sumigla ako. Before, naka-na lang ako. Naka-bed, ridden. Yung hindi ako tumatayo kasi nga yung dugo nga. Yung dugo kasi ganun siya. Kaya nung nakapag-ukusan ako, nung naka-20 session, unti-unti nawawala yung pain. Uli ako, nakapagluto uli ako, nakakalabas na uli ako. Tapos naganahan na ako uling kumain kasi dati parang pagod. Nakakapag-kilos-kilos ako, nakapunta ako ng tindahan, nakapaglakad-lakad ako sa labas. Kaya yun yung pinangawakan ko. Siyempre, at saka yung sa tulong ng ozone din, di ba? At saka natural to Galing sa Diyos yung hininga, yung niya, yung, di ba yung oxygen? Sa kanyang galing likha niya yan siya talaga di ba? Ngabe, sa umpisa pa lang, sa 1 John 1, di ba? 1 John 1 na from the beginning, di ba God created? At yung kagalingan ko, nag-provide siya ng lamb para ipako sa krus. At doon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, at tayo pinagaling sa ating karamdaman.
ata karon dinhi sa Ozone Med Davao para atong pangutanon syempre ang nag-inusara na Ozone Med Doctor dinhi sa Davao, ang atong physician in charge sa Ozone Med Davao, ang atong isa sa mga pinakabatan-on nga doktor dinhi sa Ozone Med Wellness Clinic, si Dr. Coles Badoy. Doc, mayong adlaw. Maayong adlaw sa tanan, mga Dabawenyos. Ayan, at nakikita din natin si Doc, nakikita ka rin ngayon, Doc, sa buong Visayas at Mindanao, at syempre sa mga manonood sa atin online. Syempre, Doc, no, kung si Dr. Rio at si Dr. M.I. naghisgot about cancer, unsaon pagpugong sa cancer, unsay mga treatment about cancer, dinhi sa Ozone Med, holistic ta. Di ba? Hindi lang cancer ang ginakater nato ang atong ginatabangan, but gitabangan po nato ang mga walang sakit at ayaw magkasakit. Yes. Usa gyud na sa mga pangutana sa mga nag-inquire din sa Ozone Med Wellness Clinic page, Doc, no, kung unsa ka importante yung lifestyle sa atong mga pasyente nga nganong nadangat man sa cancer. So, syempre, Doc, no, isa sa mga pangutana sa atong mga pasyente, dili sila cancer patient, pero naana sila sa level nga hindi na healthy ang ilang diet. So, gitawag na to healthy balanced diet. Ang medyo may problema sila dito, no? Kasi ako din, Doc, no, wala ko pili sa kaon. And especially kami mga Bisaya, bisag unsa na lay among kanon pod, no. So daghan na pud kailang baka kita nimo maayo ang lifestyle, no, healthy yung lifestyle nila, pero food pala ang nay problema, Doc. Unsa ka importante ang healthy balanced diet? Yes. So sa lahat po ng hindi mi alam, no, kung unsa man ning healthy balanced diet, ang healthy balanced diet po is rich in vegetables and fruits. Okay, daghan jud ang imong makaon dapat na mga alugbati, malunggay, ganyan, na lahat ng dahon-dahon o fruits. Ang sa Davao naman daghan ang mga fruits, no? Ang pomelo, ang mangosteen, etc. So hindi lang fruits, pero rich also in grains, mga grano. So rice, naapod ang mga oats, no? Oatmeal, ganyan. And ano pa, dapat mababa ang sa salt. Dili para jud ang imong kaunon, dapat low salt lang tayo, less than 2 grams a day. And low din ang refined sugar. So ang mga tamis, ang mga cake, ang mga leche plan, hinay-hinayin lang nato. Ako, Doc, pangutana, no, ang sabi ko, ginamos. Siyempre sa Cebu, Doc, buwad. Daghan na, siyempre nada sa ubang lugar, no, buwad. And siyempre mga tamis, Doc, kasi yung mga pasalubong nato din sa Philippines, no, yung mga delicacies natin, mga tamis. So dili din siya advisable, Doc, no, na para ma-maintain yung health mo, na kana mo pero minsan on or magiging part siya ng ano mo, daily life mo. Actually, ang principles kasi is always moderation. So, moderation lang. So, for example, nakakaon na mo ng bulad sa imong breakfast. E di syempre, hindi mo naman i-lunch na yan saka i-dinner. Diba? Merienda pa. Oo, merienda pa. Baka naman magbulad ka 3 times a day. So, ang maganda, moderation lang. So, hinay-hinay lang, dili parat ang tanan, no? So, para okay lang imong health. Yun, Doc, may isa pa tayong concern din nato, no, ng atong mga viewers na nag-turn-out, Doc. Para nila yung mga buffet, na siya, no, if all you can, marami na siya. So, abi na mo, Doc, na sige, kaon na kong daghan ron, magsangyup lang kong daghan ron, mag-itulyukan ko daghan ron, tapos bawi ko na ako uma. Sakto ba yun, Doc? Kasi actually, you are overusing everything, no? So, ang gawain kasi dito sa Davao, usually, magbo-buffet tayo and then mag-fasting pagkaugma. Oo. So, ka naman ang ginabuhat sa tanan. Pero hindi siya healthy kasi nasa-shock yung system natin. So, Doc, how about this poor eating habit, Doc? Ano yung ma-explain mo about poor eating habit? Yung habit, minsan kasi tayo, Doc, puro na rin po tayo fasting. Di ba yung na-misinform yung atong mga viewers, Doc, na abi na fasting or diet, yun na yun, diet. Pero hindi sila informed, hindi sila guided kung ano yung diet. Alam mo, isang poor eating habits na common sa Pilipino, yun yung hindi kumakain ng breakfast. Sasabihin nila, ay, magbabrunch na lang ako. Guilty ako dyan, O, Doc. di ba? Ay, guilty, sorry. Yung mga sabi nila, ay, mga 9 o'clock or 10 a.m. na ako musugod sa akong breakfast or sa first meal. And then, bawi na lang ko pag mga snacks sa hapon or sa gabi. And even iba, nag-snacks sa gabi. Yun ang problem. So actually, ang pinaka-best is you have 3 meals a day. 3 full meals. Para wala ka ng mga in-betweens or snacks. Ayan, 3 healthy Full meals. Yes. Kasi yung iba, healthy, full, pero fullest, Doc. Fullest. Umaapaw. 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 Ang tawag doon, binge eating na. Oo, para nanonood ng Korean novela, Doc. Actually, Doc, sinasabayan natin minsan, no, habang nanonood ng mga Korean novela, nagbi-binge watching ka, pero di po ni mong kaon. Masarap kasi yung crunchy, di ba? O pero napadaghan man, Doc. Especially mga parat, Kaya ganit, sobrang mani na puro oo. maalat. So,
dili gyud kayo dili siya advisable para sa mga especially sa mga young people na rin abi man gud nato dok na nato mga kabataan na bata pa bitaw ko. Mo man yung mentality kaon na ko ng kaon pero bata pa man ko mabawi na matiguan ko. Ay na problema meron kami pasyente even 15 years old chronic kidney disease na. Bakit puro instant? Marami ngayon obese. We call it now obesito pandemic. So ay instant dok so di ay siya advisable kasi tayo simulan ng pandemic even before pandemic na instant coffee, instant noodles, instant na lahat even mga fast foods so di pala siya advisable. Kaya nangyari po sa atin instant sakit. Marami na rin instant cancer ngayon, instant na mga chronic diseases. At the young age. At the young age. Okay. Dok, ito pa isa sa mga ginadiscuss ng atong mga pasyente yung sedentary lifestyle. Ano sa man siya, Dok? Can you explain para maisabtan nato? Yes. Ang sedentary lifestyle po, ibig ko sabihin, you are mostly sitting the whole day. Meaning po, you are sitting more than 6 hours a day. Ouch! Sa mga tao dyan. Sa opisina, Dok. Oo. Sabihin nila, nagkatrabaho naman ako 8 to 5. Anong gagawin ko? Pwede ka naman mag-stretching, pwede kang mag-CR dyan, pwede kang mag-break muna. So, just to break the sedentary lifestyle. Did you know ba, mga kapamilya, mga kadabawenyo, na ang sedentary lifestyle is the biggest problem in the 21st century? Wow. Yes, totoo yan. Sa tinuod lang. Nagsugod ko naglabi na Dok after nung pandemic time nawala kang malaagan, Yes. wala kay mga activities na Kasuryan, pwede mong mahimo Pero yung pala, may effect pala yun kasi syempre like ako, I work like 12 hours, minsan 15 hours a day, nasa bahay lang, puro lang cellphone, nagta-type. Hindi din sila maayo doon. Yeah, so that I think it is the high time now we can be aware of the sedentary pandemic also. Ayan. Yes. I-connect na to, Doc. Syempre, Yes. nakala ka sa balay, tapos syempre, overtime ka. So, kulang-kulang na imong tulog. So, usa na ako minsan, na pag kulang akong tulog, lahi lang yun ang akong pamati sa akong lawas, So, asahay mo bawi ko. Kulang kong tulog 12 hours, mo bawi ko halos 23 hours na kasi kapoy na kaayo. Tama ba to, Doc? Actually, ang tawag dyan, chronic sleep deprivation. So, masyadong yung term, matindi. Chronic sleep deprivation. Ano yung sabihin nun? For the longest time, nag-build up po kasi yung ating deficiency ng sleep hours. So, ang nangyayari, for example, ngayon, you're taking only 5 hours sleep at night. So, may kulang kang, ang normal po kasi o regular sleep, 7 to 8 hours. So, meaning 5 hours ka lang ngayon, meron kang balancing 2 hours. So, meron kang balance. Bukas, natulog ka ulit, 4 hours na lang. So, may balance kang 4. So, nag-accumulate po ito. Ngayon, pag on the longest run po, nag-accumulate siya, ang epekto sa imong lawas, nag-increase po ang stress hormone. So, pag nag-increase po ang stress hormone, that is cortisol, ano nangyari? Tumataas ang BP, tumataas ang sugar, tumataba ka, bumabagal ang metabolism. Yan ang epekto. So, not good. Ako, actually, Doc, some of my friends, sabi nila, tama naman yung supplementation ko. At tama, sakto din ang kaon nila. Sakto po ang ilahang exercise. Pero yun nga, ang problema, kulang sa tulog. Yes. Hindi din pala dapat, Doc, na dapat pala balanse gihapon ka sa tanan. Kasi di ba, ang mga sleep, mga agit, mga sleep deprived agit, di ba, masungit, and then mga irritable. So actually, it affects the mental health. Wow, dahil kay tag nakatunan from Dr. Claus, and I'm sure na katong mga nagtanaw nato din karon na makarelate mo as simple as this tatlong question na akong gihatag ni Doc. Makarelate mo kasi pwedeng ikaw mismo guilty ani nga mga lifestyle. At the same time, meron kang kapamilya or mga kamag-anak nimo nga sila din nakita nimo. So it's about time for you na to learn and to be educated na din sa Ozone Med, like Dr. Claus din sa Davao, we have patients, Doc, na hindi talaga cancer. So meron na lang kinokorek lang tayo yung mga degenerative diseases, high blood, Obesity, diabetes. Naku, daghan na po na kayo. Daghan na po sila. So daghan pa kayo tag pag-usapan, daghan pa kayo tag mga hisgutan, mga question, especially sa mga walang sakit at ayaw magkasakit. So kamo man nagtanaw din pagpabilin lang mo to keep in touch with us sa atong mga social media pages. And syempre po, you can contact our clinics, atong mga doctors. Sobrang di-extend miles. They have, di ba, milers ang mga doctors namin even after the office hours. Kung may question ng pasyente, you reach out to our patients. So, daghan kayong salamat to Ansiyo sa atong sunod nga episode. Kaya daghan pa kayo kung mga pangutanan nimo.
about lifestyle, and about health. Thank you so much! Kami po ay nagbabalik tungkol po sa ating topic ngayon na ovarian cancer. O, Doc, pag-usapan natin paano natin to ititreat o i-manage. Correct. No? Kasi usually, mga pasyente natin talaga naman dumating na dun sa diagnosis talaga. But sometimes we really have to take time also of explaining to them, and then the plan of treatment once they are coming in for us for another opinion. And then we emphasize that this is not an absolute, no, nor masasabi natin alternative approaches natin. No, we are also following the standard for this case, no, ovarian cancer, and then go along and complements with that the standard protocol for the ovarian cancer. Kasi our approach is really a natural approach wherein we use like the ozone medical therapy. So, let's start with the ang number one na talagang gagawin as one of the management or treatment natin. So one of the treatment na ginagawa ng mga doctors or ng OB-GYN nila ay surgery. Ito yung pagtanggal ng ovary or kung ano man yung nakaka-cause ng ovarian cancer nila. Tapos pwede rin, pangalawa, nagkikimo sila para matarget nila yung mga cancer cells. Pangatlo ay yung targeted therapy na tinatawag. Pang-apat yung hormonal therapy. Dahil nga may imbalances sa hormones, so tinitingnan nila baka ang concern talaga ay hormone, then i-target natin yung hormones. Surgery is talagang goal, no? Sinasabi natin dito na if it is operable, then go for it, no? And then there is, of course, the clearances from the other departments so that you would have a very successful surgical approach, no? Yung iba naman talagang multiparity because of the endometrial case, napunta din dun sa ovary. Kaya usually the name of the procedure is the total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo o operectomy. Nako, yun yung sinasabi natin. Tanggal na yung mga laman loob. Yung reproductive part. But it's better than, na panatiliin mo pa yung mass mo na yon na nagkokos ng other pressures to other adjacent organs. So, it all depends talaga sa plan of treatment of the primary doctor na nakakita sa kanila. We're just here to, try to inform them of help them also alleviate some signs and symptoms that causes some manifestation ng mga simptomas na ito. Yes, kaya again, sa mga viewers natin, huwag kayong matakot na tabis o agad. Sinabi ni Doc, tabis o agad. Ayoko ng ganun. Hindi. Ang sinasabi lang ni Doc ay depende ito sa stage, sa type of cancer, ano yung overhealth ng patient. Tapos, with discussion with the doctor, ano ba yung mga possible combination or a single approach pa ito. Maraming pwedeng gawin sa pasyente. So, magpakonsulta mo na. Huwag mo nang matakot at magtago na hindi na agad papakonsulta. Kailangan na overwhelm na sila ng takot. It's very important. Life is very important po, especially to our family, our loved ones. And then, chemotherapy is really designed also. May mga low-dose chemotherapy naman na ina-approach din ng mga oncologists when it comes to the targeted cancer cells, no? Also the targeted like brachytherapy, no? Talagang dun lang sa area na yun. Specific sa area na yun. And then the hormonal therapy. Okay, so all of these are also very helpful for the standard treatment for the ovarian cancer. Pero question, Doc, maliban dun sa treatment plan natin, like yung binanggit natin kaninang apat, makakatulong ba ang lifestyle modification? Does it help ba? Yes, oo. Magmula nga din yan sa natin, mindsetting din natin. Yung mental mindset natin about our case. Recently, I attended
the program or the preoperative approaches na inatinan ko. Talaga yung mental health is also very important for the patient who will be undergoing the surgical approach, or any other procedures that is intended for them. Sometimes kailangan mo ng kausap na magli-listen sa'yo yung mga gusto mong ilabas. No? Minsan hindi mo mailabas sa... Not necessarily psychiatrist na kaagad, but of course, nandyan din ng multi-specialty ng mga psychologists when it comes na nagkakaroon ng mental health issues din ng mga pasyente. Like yung diniscuss nga namin previously in our the stages when you have received the diagnosis, di ba? Nandun yung denial, anger, may bargaining, confusion ka, yan. Tapos nagkakaroon ka ng confusion kasi di mo alam kung ano uunahin mo, anahin mo, ano ba to? Gulo-gulo sa buhay. Gulo-gulo. Kaya pagpe-pray mo din yung mga doctors na ina-approachan mo, and then ang pinakang very best is to really talk it out to the Lord, i-guide ka niya, bigyan ka ng wisdom, to favor you to the doctors who would lead you to the right decision making also. That's very important, yung mental preparation for the patient. And then another one is the family support also. Correct. Huwag po nating iwanan ang ating mga kamag-anak o ating loved ones na nagkaroon ng ganitong mga diagnosis. And also, importante din, Doktora, na sabihin nyo rin sa kanila. Minsan may mga patient kami na hindi nila Oo, ayaw nilang paalam. Kumbaga, kinikimkim na nila. Yun. And mahirap po yun ikikimkim mo na lang. Ayaw mo na silang mabothered, but kaya maging din tayo, sensitive tayo sa mga kasama natin. Tapik-tapikin ang ating shoulder. How are you today? Di ba? Kaya wag po tayong walang pakialaman. Lahat tayo dito makikialam din. Sometimes it's really very healthy also. Not minding your own business, but in a sense that you are sensitive enough of knowing the need of that person so that you could help her. And also, lessening the burden. Kunwari sa family, yung work, yung stress, sino yung magde-decide, pwedeng ipasa mo na yung decision making sa bahay, iba mo na magde-decide para mabawasan yung mga iniisip ng pasyente. So, importante yun. So, maliban po doon sa mental health natin, kasama yun sa isang umbrella ng lifestyle modification na binabanggit natin. So, yung pwede natin gawin to modify the lifestyle ng isang pasyente. Kasi sa mga po natin, yung ginagawa po natin sa New Start program na pwede natin makita sa Facebook page natin and sa YouTube natin na channel. We keep on emphasizing that, New Start program. So, malaking parte yun ng isang pasyente para naman regarding dun sa health concern. Quick recovery also. So, ano pa? Number one na natin dun talaga yung mga balanced diet natin na tinuturo, yung pagpapaaraw also makes you, you feel elated, you feel happy when you see the sun and expose yourself, a healthy sunbathing, So, importante na may tayo, balances of everything. So, even for our exercise, di ba? Walking is the best, Yes. Okay, yung W natin doon yung water. Mineral water. Talaga natural spring sana, If we could really get a natural spring water, that's the best. Natural ozonated water. Okay, di ba? I remember letter S, yung sleep. Sleep. Naku, very important yan. Kaya kayo dyan, kailangan sundan natin yung ating circadian rhythm. Ano ba yung circadian? Circadian rhythm is our body clock. Kasi talagang tune in mo yan I put a note like 10 o'clock, dapat tulog na ako. 6 o'clock, this is my dinner time. It's very important that we really have a good sleep so that there will be a quick recovery of our
yun na nga, napakita yun, yung flexibility of the red blood cells, and a good circulation also when we have a good sleep na Yes, so, nagkakaroon Done na tayo. tayo with the S. Ano yung next T? T is our healing verses. Trust in the Lord. Of course, number 1 natin yan. As we seek God first, no, all of these things shall be added unto us. So what I like about the Ozone Med Wellness Clinic, Yeah. it's not just tackling the medical part, but also yung journey natin with God. Kasi at the end of the day, si Lord pa rin yung healer natin, si Lord pa rin yung doctor natin. Yes, we have doctors like us and other doctors na meron sila. Binigyan sila ng wisdom ni Lord. Kailangan ang focus natin dito ang Panginoon. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Yes, the willingness to live because you have a purpose pa rin, ano? So I just wanted to really very profound talaga sa akin ng Ozone Medical kasi ito nga ang ginamit ko, Yes. no? Okay, so And now let's discuss letter A. What's letter A? So you start. A is for the air, yung deep breathing natin, yung inhalation and exhalation of our yung pag-exchange ng air. Oxygen and carbon dioxide. Yes. It relaxes the muscles. At the same time, we instruct the patients to go kung saan mas concentrated the ozone. Ayan, mga sea breeze. Ayan. Next, Right. sa ating New Start program ay letter R. Ano yung letter R, Doc? Yun na nga, yung rest. So yun, nabanggit na natin yun. Next, Rest and recreation. recreation na tayo. Recreation. So, Ayan. So kanina Oo. nabanggit natin, trusting God. Yung second na T ay Temperance. Ayan yung ating mga emosyon natin. Are you always angry? Yeah, parang nabanggit O natin. hungry? True. Parang nabanggit natin kanina yan, di ba? Yung may bargaining, the anger, denial. So, titingnan natin ngayon, tutulungan natin kayo ngayon with dito sa Ozone Med Wellness Clinic. Asan ka bang stage na ito? Tapos, kailangan ba nating i-retain yung area na yon, yung phase na yon, or kailangan medyo Mag-release ng forgiveness. Ayan. So now, Importante Doctor, yun no? Yes. Now, Doktora, can this, yung mga complementary or the alternative therapy cure ovarian cancer? Not necessarily. Wala talaga. No? It's just a combination of everything here. Okay? It's the wholeness of the being, wholeness of the mind, the body of a person. And also help them out to really master yung lifestyle modification na tinuturo din natin dito. Of course, hindi lang naman to yung Ozone Medical Therapy na ginagawa natin, Maganda yung mga sinabi po ninyo. Pero to further discuss it, it's better to really visit our clinic here, Yeah. lalong-lalo na sa Cebu. So bago tayo magtapos, Doktora, ano yung mga huling advice mo sa mga pasyente na may ovarian cancer or ayaw magkaroon ng ovarian cancer? Kayo po na nanonood po sa amin, huwag po kayong matakot, no? Kailangan po talagang mag-undergo po tayo, especially when you are in the age like reproductive age, na mayroon tayong mga annual physical exam. I always emphasize that when your birthday comes, ito ang gift mo para sa sarili mo. Magpapa-check up ka, no? Ng blood, especially in the blood test. Kasi simple as the blood test, we would know ano yung mga organ affected, no? And it's part of our worship to give time, no? And take care of this body that was given to us. With that, we will be ending this episode and we will see you on the next episode. God bless! Daghang salamat po, Doc MI and Doc Rio, at sa inyong nagsubaybay ngayon dito sa New Start. Umaasa kami na marami din kayong natutunan sa topic natin today. O i-share nga episode sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga silingan, kung kinsa man sa inyong mga kailang nagkinahanglan ani nga topic o uban pang mga topics na among i-discuss din sa Ozone Med Health and Wellness Talk.
kay kini nakahibaw mi nga makatabang ninyo especially karon nga dunahan ta kalisod sa kinabuhi, doon na po tayo mga ipambati sa atong lawas. O kung doon naman mo yung mga health concerns, to, mahitungod sa inyong mga sakit, or mga gusto lang mo wellness, gusto lang mo nga maproteksyonan in advance, prevention is better than cure. So ari mo sa The Ozone Med Wellness Clinic, andami nga mo abi-abi kaninyo for your consultation and of course for your ozone therapy treatment. To know more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness, or our website, www.ozonemedclinic.com. Follow us in all of our social media sa aming Instagram at sa TikTok. This is Deborah. O kaniha, nigawas na sa buong episode ang ating QR code. O doon na may makita ang QR code karon, iscanning ang QR code aron mo makakuha og special discount o privileges o syempre may mga gifts kami nga ihatag ninyo kung kamo mo ari sa among mga Ozone Med Clinic dinhi sa Cebu, sa Bacolod o sa Davao. Magkita-kita ta sa sunod nga episode. Ako si Juray ug kamo nagtan-aw sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk Season 4. No, the education talaga sa health, not just sa doktor manggagaling, no, Doc, no. So, should come from the family, inside the family, no. Tunay na kwento mula sa isang taong katulad ninyo na nakahanap ng pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng Ozone Med. Natakot ako, hindi ako nagsasalita sa bahay. After 1 week, anak, parang may iba sa akin. Malaking factor yung ating lifestyle para magka-degenerate yung ating cells, yung ating katawan. Dahan-dahan, meron nangyayari sa loob ng katawan natin hanggang masira na siya, hanggang lumabas na yung mga simptomas o yung sakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.